Oh, Pete Senyor! Oh, Pete Senyor! The internet is eating! Ito ang pinaka-exciting part ng lechon, ang balat. Welcome to Port San Pedro! Kain na tayo, guys! Ito yung literal yung masarap kaya ito ng sauce. Itong vlog na to is a testament. What testament? Na kayang lakarin yung mga tourist spots dito sa may Cebu City. Your trip to Cebu is not complete without visiting Senyor Santo Niño. Perfect talagang mag-walking kahit solo traveler ka dito sa may Cebu City. Hi guys! Welcome to the Queen City of the South, Cebu City! And it's another day and another chance to biyahe. Today guys, ang ating gagawin na alamin natin kung solo travel friendly nga ba ang mga famous tourist spots dito sa may Cebu. So punta natin yung Fort San Pedro, yung Plaza Independencia, yung National Museum, at yung iba pang mga pwede natin puntahan na famous tourist spots dito sa may Cebu. So yun lang naman, samahan niyo ako. Tara, biyahe tayo. Hi guys! So now we are heading to the Cebu Provincial Capital. So ayun yung sentro ng Cebu Province. Pupunta tayo dun ngayon, i-explore natin siya. At ano nga ba yung makikita natin sa Cebu Provincial Capital? I'll update you guys when na tayo sa may Cebu Provincial Capital. See ya! Hi guys! So we are now here sa Cebu Provincial Capital. There guys, I'm back. So now, meron ditong mga statue. Yan guys, so that's Lapu-Lapu. Ito na yung isa ring statue dito. So siya naman si Sergio Osmeña Sr. There guys, yun ang mga what to expect dito sa may Cebu Provincial Capital. So ganito yung itsura niya pag umaga, pero guys, different vibe siya. Nagka-transform siya into something na amazing talaga kapag gabi. Nakita ko na siya ng gabi at sobrang ganda niya, ang daming ilaw. Etong Osmeña Boulevard, yung road sa may tapat ng Provincial Capital, nagka-transform yan. Sobrang liwanag ng Osmeña Boulevard as well as etong Provincial Capital ng Cebu. As in. So yan guys, let's see pa kung ano yung makikita natin dito sa may Cebu City. Kasi we will be exploring itong Cebu City, di ba nga, as a solo traveler. Okay? Hi guys! So yun, nag-freshen up lang tayo, tapos nag-change outfit tayo. From the Cebu Provincial Capital, we are here na sa may Fort San Pedro. So ito yung parang Intramuros dito sa may Cebu. Ito yung fortress nila. So now we will be exploring kung ano nga ba yung meron sa may Fort San Pedro. Ano ba yung may expect natin sa may Fort San Pedro. Okay? Samahan niyo ako guys! Welcome to Fort San Pedro! Okay, some trivia lang guys. Yung Fort San Pedro is the smallest pero the oldest fort in the Philippines. So this was built during the Spanish era. And unlike any other port sa Pilipinas na rectangle or square, ito ay triangle siya. Triangular yung architecture ng Fort San Pedro. So yun guys, so nakatapak tayo ngayon sa oldest fort in the Philippines. Wow! So yun, merong entrance fee guys na 30 pesos for regular, pero may mga discounted price naman for PWD and students as well as senior citizen. Okay?
So now let's explore to Fort San Pedro. Maraming perfect na feature spot dito guys. Doon pala papasok natin. Pwede na agad kayo mag-picture dyan sa mga yan. Ayan, dyan pa lang guys. Perfect na perfect. 'Di ba? If you're a solo traveler guys, pwede kayo mag-set up ng mga tripod kasi meron din dito guys na mga naka-set up ng tripod. Unfortunately, hindi ko dala yung tripod ko. So, ang pwede naman tayong gumanap ng ways kasi nga Pinoy tayo guys. Alam nyo yan. Kaya natin mahanap ng mga ways. May mga upuan naman dito guys where you can put your cellphones. Ayan. Tapos, iwan nyo lang yan guys, i-put nyo in video mode, tapos screenshot nyo na lang siya. Ayan, pwede na kayo mag-feature dyan. Look at the view. So, yun. Now, mag-picture lang ako guys, bilang tayo ay solo traveler na walang tripod. Paano nga ba mag-picture? I'll teach you how. So, there. Siyempre, lalagay nyo lang dyan. If you have a bag guys, kasi meron akong bag, lagay nyo sa may upuan. So, nalagyan sa may upuan natin. Ayan, nakalagay na siya dyan. Tapos, yung photo natin, ako usually ang ginagawa ko is pinuput ko to video. Pinuput ko to video yung phone ko para screenshot na lang ako. Like that. So, nakaput tayo sa video mode. So, pwede tayo mag-picture, mag-post dito sa may Fort San Pedro. So, yun guys, I'll update you after natin mag-picture. See you later. Hi guys! I'm sorry, hindi ko na talaga I'm Chan. My name is Mimi. Mimi. Yes. Yeah, so Hi, I met guys. Mimi here. Yes. Diba, very friendly si Mimi. And I love yung mga kwentuhan natin. Grabe. Nice meeting you, Mimi. Nice meeting you. Hi ka ulit. Hi! There guys, so we're here nasa may labas ng Fort San Pedro. Ayan, Fort San Pedro. So nasan ba yung plaza? Hindi ko siya. Nasa labas lang siya nito mismong Fort San Pedro. So tawid lang talaga, as in sobrang tawid lang. So this is the Fort San Pedro. Ayan, again. Then ito na yung Plaza Independencia. So now, let's explore Plaza Independencia. Ingat sa pagtawid. Tandaan nyo, solo travel tayo. So, mahirap masagasaan mag-isa. So, yan. Ito, may mga pagkain. So, currently, nag-set up sila. So, feeling ko dahil to sa New Year's countdown or baka merong ganap because Sinulog is approaching. Ayan. Hi! Hi! So, nag-hi sila. Nag-hi yung mga bagets. Actually guys, dito ang dami nagpa-practice ng mga sayaw. Maybe because dahil nga magko-compete sila sa Sinulog. Noong isang araw, meron tayo nakita din mga nagpa-practice ng sayaw. So yan, mga naghahanda na sila for Sinulog next year. I'm back guys! So yan, we're exploring yung Plaza Independencia. So tabi-tabi lang to guys, yung Fort San Pedro, Plaza Independencia, pati itong National Museum of Cebu. Nakalimutan ko tuloy. Ayan. So, dito makikita nyo yan, Malacanang sa Sugbo. Guys, fun fact, marami kayong makikita ang mga wordings dito ng Sugbo. So, ano nga ba yung Sugbo? Sugbo guys, yung lumang pangalan ng Cebu. So, bago siya naging Cebu, Sugbo yung pangalan nitong lalakaran natin ngayon. Yun, so meron dito mga Sugbo Mercado. So, yan, gaya nito. Malacanang sa Sugbo. So that is the National Museum of the Philippines, Cebu. Hi guys! So there, done na tayong mag-explore sa National Museum of the Philippines, Cebu.
So guys, bawal kasi mag-video sa loob pero pwede naman mag-picture basta walang flash. So, ano nga ba experience? Sobrang gandang experience guys. As in sobrang ganda. Madami tayong matututunan, not just sa history ng Cebu, but sa history ng buong Pilipinas. Grabe guys, especially guys, during the time ng Spanish era dito sa may Cebu. Ang dami, sobrang rich ng history talaga ng Cebu. As in, so you guys, please visit National Museum pag pumunta kayo dito sa may Cebu City. It is a must, guys, promise. Free admission, walang bayad, wala kang dapat bayaran, guys. Kailangan mo lang sumunod sa mga rules and regulations ng museum. Okay? So, travel friendly? Yes na yes, guys. Solo travel friendly ang National Museum. Sobrang the best to National Museum, guys. If you're a fan of going to museums, definitely you should try going to the National Museum of the Philippines in Cebu. Okay guys, so for our next stop, we will go to the Puso Village, isa sa mga sikat na food park. Malapit lang yan dito sa may National Museum. Okay, see you later! Oh, Pit Senyor! Oh, Pit Senyor! Guys, look. Andyan sa likod natin ang Santo Niño de Cebu. So sa may harap niyan guys ng church, nandiyan yung Puso Village. Ayan. Andyan na yung Puso Village. So nakatawid lang tayo. Sa may likod ng Puso Village, andyan guys ang CCLEX, ang longest bridge in the entire Philippines. So dahil may makikita, busog na busog ang ating mata dito sa walk trip natin for solo travelers. Grabe, di ba? Hi guys, so we're here na inside the Puso Village, yung isa sa pinaka sikat na food park dito sa may Cebu City. So puntahan na natin guys. Lipat na natin siya. So dito guys, maraming mga options, mga food options. So unang-una sa lahat, hindi pwede mawala of course ang lechon de Cebu. Ayan, yung mga lechon dito per kilo sila, 750, 500, 750, depende kung gaano kabigat. Ayan, puro lechon. Oh, lechon. Dito mga drinks naman, may mga fruit shake. Ang maganda dito guys, kasi parang naka per section sila. Ayan oh. Dito puro drinks. Tapos dito puro lechon. Eto guys, sinasabi lagi sa akin ng mga local dito na itry daw yung car-car lechon. Iba daw talaga ang lechon ng car-car. So yun ang sinasabi nila dito. So, feeling ko one of these days, try natin yung lechon ng car-car. Meron din mga inihaw dito. Ayan oh. Mga sizzling. May mga dumplings. Ayan. May mga barbecue talaga sila. Mga 69, 89 pesos. Ganyan. May mga seafoods. Ayan. Ito mga seafoods. Ito guys, maraming seafood. Kasi nga, napalagiran ng dagat ang Cebu. Ito daming options. Sakto, wala pa tayong lunch. So, gusto ko nang kumain dito. So, naghanap ako ng something na pwede natin kainin. I'll update you guys kapag nakahanap tayo, okay? See you later. There guys, so yun, meron na tayong order. Order tayo sa may car-car lechon house. Kasi nga, grabe, halos lahat ng mga Cebuano na naimit ko, lagi na sinasabi sa akin na try car-car lechon. Iba daw talaga yung lasa. The best daw talaga yung car-car lechon. So, maybe ito ay isang authentic car-car lechon. Guys, saka sobrang mura. For just 160 pesos, meron ka lang 2 puso yung rice. Puso tawag na dito. Ayan. Then meron ka ng 100 grams na lechon. Tapos meron ka pang drinks na Coke. Add ka na ng 10 kapag Coke. Pero 150 lang talaga siya guys. Pag water lang. So yan, try natin ito guys. So ngayon guys, suot na tayo ng gloves. Kasi mas masarap ang lechon kapag kinakamay. So try natin. Guys, excited na ako sa lechon ulit ng car-car. So yan, ano kaya ang lasa ng lechon ng car-car? Medyo nakapanibag kasi may gulay. May gulay oh. Parang merong kangkong ba to? Hindi ako sure actually kung anong gulay siya. Pero meron siyang gulay. Kain na tayo guys!
Dito guys, ang lechon ay hindi liver sauce Naka-culture shock siya at first. Suka ang sausawan ng lechon dito. Suka talaga guys. Sa lahat ng lechon house na try natin, Ayers, House of Lechon, suka talaga sila. Yun ang kaibahan ng lechon sa Manila, tsaka lechon sa Cebu. Dito kasi suka talaga. Sana na ba Mang Tomas? Paano kumain ng puso? Merong hati yan guys, hatiin natin. Yay! Ayan na yung rice sa loob. So, there. Tapos, just have to pull that out. Just have to pull that out. Ang arte. Yan. So, yan. Try na natin siya. Puso. Try muna natin to balat. Ito ang pinaka-exciting part ng lechon, ang balat. Shucks, ang crunchy. Ang sarap. Wow. Guys, I am not really sure kung gutom lang ba ako. Pero this one is so far the best lechon na na-try ko sa may Cebu, yung Carcaration House. Ang sarap! Grabe! Grabe guys. Yung lechon, savory, flavorful. Sa atin kasi kailangan ng lechon sauce, diba? Kailangan ng Mang Tomas. Dito din na kailangan ng Mang Tomas guys. Yung lechon pa lang, ulam na. Ito yung literal na masarap kahit walang sauce. Wow. Wow. Grabe. Guys, please. Pag kayo ay napunta ng Puso Village or ng Cebu City, please visit Carcar Lechon House. Ang sarap. Natin ng gulay. May gulay. Ito lang yung lechon house na napunta ko sa may Cebu na may gulay. Try natin. Medyo maalat siya, pero siya yung nag-add ng flavor sa may lechon. Sarap. Sarap guys, grabe. Ang halong biro. Alam nyo guys, hindi ako soft drinks sa atin sa Manila. As in, hindi ako soft drinks talaga. Pero sa may Cebu, puro ko soft drinks. Kasi masarap yung lechon sa soft drinks. Perfect ang Coke soft drinks sa lechon. So yun guys, nabusin ko na to. Hindi ko mamaya. See you later. There guys, so we're done eating. So solo traveler friendly nga ba ang Puso Village? Definitely yes na yes. Pwede kang kumain mag-isa doon nang hindi ka nahihiya guys. Kaya ginawa natin. So it is very much recommended to visit Puso Village kapag napunta kayo sa may Cebu City. Guys, I may be wrong, pero hindi ko sure kung Puso or Puso Village. Ganun yung accent. Pero yun siya. Now, we're heading dito sa pinakasikat, I must say, na tourist spot dito sa may Cebu, ang Magellan's Cross at ang Basilica del Santo Niño de Cebu. Okay? Let's go na doon. Guys, tabi-tabi lang to, as in pwede tagas lang lakarin. So, lakarin nyo lang yan, hindi nyo na kailangan mag-move it, hindi nyo kailangan mag-grab, lahat lang yung mga yan. So, etong vlog na to is a testament. Testament na kayang lakarin yung mga tourist spots dito sa may Cebu City. Tsaka guys, very walkable city ang Cebu. May mga sidewalk dyan, may mga pedestrian lanes. So, there, tama ng kuda. See you later sa Magellan Cross. So there guys, after isang tawid, literal na isang tawid lang talaga siya. So, doon sa pinagalingan natin pero pag galing ka ng Puso Village, dalawang tawid pero diretso. Hindi mo kailangan lumiko-liko pa.
We are now here. Welcome to the Magellan's Cross. Ito na. Ang baba na energy. Okay, take 2. Welcome to the Magellan's Cross. That's yung energy na kailangan ko. Tingnan nyo guys. Nung last visit natin, alam ko kasama sa mga naunang vlog natin bago to. Meron talagang mga nag-practice dito na yan. Marami dito nag-practice ng mga sayaw. Maybe because palapit na ang sinulog. Ito na yung City Hall ng Cebu. Hasta Cebu City Hall. Ayan. Then ito na yung Magellan's Cross. There you have it guys. Yung nakikita lang natin sa textbook before, ayan na siya. In real life, the Magellan's Cross. So yun guys, likod lang nung Magellan's Cross, andito na yung Basilica del Santo Niño de Cebu. Your trip to Cebu is not complete without visiting Señor Santo Niño. Okay? So yan, andito na tayo ngayon sa Basilica del Santo Niño de Cebu. Actually guys, meron na tayong vlog na nagpunta tayo dito sa may Magellan's Cross saka sa may Basilica de Santo Niño de Cebu. So, if hindi pa nakapanood yun guys, please watch na yung ating second vlog na yun dito sa ating Cebu trip series. Okay? So, yeah, again as mentioned earlier, your trip to Cebu is not complete without visiting Señor Santo Niño. So yan guys, let's pray sa loob. We will be praying na 2026 natin is better, kinder. So I will pray for everyone's health, success, and happiness. See you later. Hi guys! So yeah, doon na tayo mag-pray sa may Basilica. Ano tayo ngayon sa may place kung saan ginaganap yung sinulog. Pag sinulog festival, sobrang punong-puno nito yung inaapakan natin ngayon. As in, eto, punong-puno yan ng mga deboto, ng mga tao na naniniwala kay Señor Santo Niño. So yun guys, solo traveler friendly ba? Yes na yes guys. Very historic, the Magellan's Cross, the Basilica del Santo Niño de Cebu. Kung gusto mo mag-pray dyan, that is very, very much recommended. So yun, next stop, the Cebu Metropolitan Cathedral. So sobrang lapit lang niya dito. As per Google Maps, mga 2 tawid. Andun na tayo sa may Cebu Metropolitan Cathedral. So yun lang guys, see you later! Hi guys! So we're here na sa may Cebu Metropolitan Cathedral. So yeah, tama nga sa Google Maps, 2 tawid lang siya from Basilica del Santo Niño de Cebu. So sobrang walkable na lahat ng mga tourist spots and mga churches dito sa may Cebu, diba? So now let's go inside and offer some prayers. See you later guys! Hi guys! So there, daan tayo mag-pray sa simbahan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Now we're heading to our next stop, the Heritage of Cebu Monument, na 6 minutes walk lang from kung saan tayo naroon ngayon. Sa tapat mismo ng cathedral. So yun guys, ito ang ganda ng likod ko, no? That's the Archdiocese Bookstore. Diba puro walking distance lang talaga yung mga tourist spots dito sa may Cebu. So yun, perfect talaga mag-walking kahit solo traveler ka dito sa may Cebu City. I'll update you later para tayo sa may Heritage of Cebu Monument. See you later! Hi guys! So we're now here sa Heritage of Cebu Monument. Malapit lang siya guys, siguro mga nasa 5 to 6 minutes away lang from the cathedral. Ito na siya. That's the Heritage of Cebu Monument. Nasa gitna siya ng kalsada guys. So both sides may kalsada. Ayan. The left side and then the right side. And this is the monument. Wow. If you're a solo traveler, meron na bibili sa online na mga magnet. Instead of tripod,
Kasi marami mga bakal. Napansin ko guys, marami mga bakal dito sa may Cebu where you can dikit. Where you can dikit. Ganito, dikit lang dyan yung inyong cellphone, yung camera. Pwede kang ma-picture dito. Or, iwan nyo dyan sa lapag yung inyong mga phone. Tapos ito na yung background nyo. So, perfect spot to guys if you're a solo traveler na gustong makita ang heritage of Cebu Monument. So, again guys, this is the Heritage of Cebu Monument. Ay. So there guys, doon na tayo mag-picture. So for our next stop, we will go to Yap San Diego Ancestral House. So nasa gilid lang mismo na itong monument. Tingnan nyo. Ayan yung monument guys. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Yung may parol. Hi guys! So we're now inside the Yap San Diego Ancestral House. So meron dito entrance fee na 100 pesos. So this is a private museum. So pwedeng tayo mag-take ng videos, pwede tayo mag-vlog sa loob, pwede tayo mag-take ng mga aesthetic na mga clips, 'di ba? So pwede tayo mag-features din. And sabi din ng tour guide dito, pwede daw tayong humawak ng mga items na nandito. So this building is 350 years old, considered as one of the oldest house in the Philippines. Itong lugar na to guys, as in. And sabi din, yung mga owners daw nito ay natutulog daw dito every weekend kasi ayaw daw nilang ma-abandon yung house nila. So yun guys, let's try to explore. Guys, yun nga, meron pa rin mga mangkok, meron mga tasa na ginagamit daw nila before. Ito daw bahay na to guys is 90%. Kung ano man nakikita natin na yan, ayan yung mga kahoy-kahoy na yan sa taas. Ayan, yung kisame, yan din daw siya 350 years ago. Yan, may Santo Niño dito guys. Ayan, puro Santo Niño kasi we're here nga sa may Cebu. Ayan, si Senior Santo Niño. Guys, grabe, very homey nga yung vibe kasi bahay talaga siya. Ancestral house nga, di ba? So yan. Kahit yung amoy niya guys, amoy bahay. Wow. Sobrang ganda guys. May lechon guys, oh. May mga ubas-ubas pa. May puso. Ayan ah. Cebu. There guys, parang ito yung garden nila. Ayan, oh, may fountain. Wishing well pala siya. Ayan. Meron silang wishing well dito. Ayan, ito siya. Ganda niya guys, oh. So if you're a solo traveler, meron kang pwedeng patungan dyan ng cellphone mo or paglagyan ng tripod mo. Ito yung background mo. Ang ganda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hi guys, so we're now here sa may second floor neto Yap San Diego Ancestral House. So dito guys, meron mga nakalagay din ng do not touch. So please, nakalagay ng do not touch, wag mo nang i-touch. Meron ditong huge mirror. Ayan, say hi guys. Hi! Ito another dining area. Diyan. Parang masarap mag-siesta dyan, oh. Ayan, so ngayon guys, nakaupo na tayo ngayon dito sa may upuan. Nakaupo sa may upuan. So yan, look at the view guys. Ito yung upuan natin. Ito yung upuan natin ngayon. Ito yung view natin. Bogs. Yung kaninang garden na nasa baba. Yan yung ating view. Wow. Sobrang ganda guys. As in. So yep. Mukhang nalibot naman na natin yung first and second floor netong Yap San Diego Ancestral House. So for our last stop, we will go na dito sa may Casa Gorondo Museum. Pero unfortunately guys, since 5:25 PM na hanggang 5 PM lang siya, close na siya. So magawin lang natin is ibisitahin natin yung labas lang nung Casa Gorondo Museum. And also meron kasing coffee shop sa loob noon. So let's try kung bukas yung coffee shop na yon so we can, have a sightseeing nung Casa Gorondo Museum. So as per Google Maps, 3-minute walk lang siya from the Yap San Diego Ancestral House. Okay guys, see you later.
Hi guys! So yeah, we are here na sa Casa Gorondo Museum. Siya sarado siya pero we can enter kasi merong coffee shop sa may loob. And that's the museum and ito yung entrance. And as you can see, merong Bo's Coffee sa loob. So pwede kang mag-coffee and chill dyan while na-enjoy yung ganyang view ng Casa Gorondo Museum. So yun guys, so pasok tayo sa loob. Tapos let's have some coffee sa may Bo's Coffee. Then enjoy natin yung vibe netong Casa Gorondo Museum. Okay? See you later. So there guys, history muna tayo. History ng Casa Gorondo. The house was built in the mid-19th century by Alejandro Reyes y Rosales and bought by Juan Isidro de Gorondo, a Spanish merchant, in 1863. 4 generations of the Gorodo family live in this house, including Juan Gorodo, the first Filipino bishop of Cebu from 1910 to 1932. Acquired in 1980 by Ramon Avoites Foundation Incorporated, it was restored and later opened as a public museum. Casa Gorodo has been declared a National Historical Landmark by virtue of National Historical Institute Board Number 4, dated September 24, 1991. So medyo matagal na pala siya guys, no? 1863. Hi guys, I'm back! So yan, naka-order na tayo guys dito sa may Bo's Coffee. I ordered my favorite ice matcha latte. So currently nasa loob lang tayo kasi medyo napagod ako kakalakad. So nagka-aircon muna tayo. Tapos mamaya magka-transfer tayo dun sa may labas to enjoy yung view netong Casa Gorodo. Diba? So tikman muna natin tong in-order natin na ice matcha latte na favorite ko. Alam niyo ba guys, sa lahat ng coffee shop na pinuntahan natin dito sa may Cebu, iced matcha latte yung tinikman ko kasi gusto ko malaman kung sino yung best matcha latte dito sa may Cebu. So, tinry natin sa may Punch, tinry natin sa may Bo's Coffee, tinry din natin last time sa may Abaca Baking Company. So far, mas gusto ko yung sa may Abaca Baking Company. So, ngayon tikman natin ito muna. Okay. Okay. This one, lasang-lasa yung matcha. So, masarap siya guys if you're a matcha lover. Lasang-lasa mo talaga yung matcha. Wala kang masyado malalasahang iba aside sa matcha. So, perfect to for matcha lovers. So there guys, mukhang all goods naman na tayo. Nagawa na natin ang mga dapat natin gawin. Na libot na natin tong Cebu City nang naglalakad lang as a solo traveler. So solo travel friendly nga ba ang Cebu? Definitely yes na yes guys. Lahat na napuntahan natin, very solo traveler friendly siya guys. So pero kung may meet na mga tao, which I love sa pag-solo travel kasi meron ka talagang strangers maging kaibigan. Like kanina si Mimi, hello Mimi. So yun, na-meet natin si Mimi sa may Fort San Pedro, di ba? So yun guys, so sa lahat ng mga napuntahan natin, very solo traveler friendly siya, and then walkable din kasi promise guys, very walkable ang Cebu City. So yep. So if you have any questions sa ginawa nating itinerary ngayon na lakad-lakad sa mga tourist spots dito sa may Cebu, please comment down below, and guys, please don't forget to like and subscribe. So yun lang muna. Thank you so much for watching this vlog, and I'll see you on our next biyahe. Bye guys!